title sa atong nga message this morning is doers, not hearers only. Amen? So, doers, nagahimokit, wala lang pamati. So, ang context ng Book of James is about trials. Pagtilaw sa Kristohanon nga pagkabuhi, at isa dire trials of faith, kag may ara sa natawag temptations of life. No, mo ng trials sa atong kabuhi bila mga Kristohanon. Mauturan sa verse number 5 sa chapter 1, kinampang din sa Book of James, if any of you lack wisdom. So ako na ibasa ng teksto para may ara kita background. So sa verse number 2 ko masugod. My brethren, count it all joy when you fall into diverse ay lain nga temptations. Knowing this, that the trying of your faith, na pagtilaw sa imong pagtuo, worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Agin ang pagre, if any of you lack wisdom, do you believe you need wisdom in times of trials? If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, so nang libre graciously, and upbraideth not, and it shall be given him. So una gid makita naton, trials expose the wisdom that we have. Ang kaalam nga ara sa aton ining mga trials of life magapakita kung ano ang ara sa aton nga kaalam. Kung ini bala langit nun, kung ini bala tutanon. And then makita natin sa verse number 19 ginampal dire, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to, kita niyo word, speak, slow to wrath. Trials expose not only the wisdom that we have, but the words that we say. And be swift or be slow to speak. Why? Because trials, mabalaan mo gid kung anong pinaga sa tao, o may pagtilaw na siya nga kabuhi. Kaya ang trials maga-expose na kung anong klase pagtuo may nara sa imo. Tamo sa Kristohanon, pamag-abot ang kabudlayan, trials, dasig magreklamo. That's the words nga gina-expose sa trials. Because trials expose the words that we say. Verse number 22. Be ye doers of the word, but be ye doers of the word, and not hearers, only deceiving your own selves. Sa verse number 25, ginambal dire, but whoso looketh into a perfect law, the perfect law of liberty, and continueth therein, being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deeds. Ano nakita? Deed. Trials not only expose the words that we say, but also makita natin na turan, trials, ang mga pagtilaw, ang mga problema sa kabuhi, kabudlayan sa kabuhi, expose the works that we do. Sa mga ginahimo naton nga, mga butang naton nga ginahimo, o mga ulubra naton ginahimo. Sometimes namo sa mga Kristohanon, nga kapag-abot ang pagtilaw sa ilang kabuhi, nagapanik. Amen. Ginauna ang tao kaysa Ginoo. Ginauna ang kwarta kag trabaho kaysa panibahon sa Ginoo. Kay may kabudlayan, may trials, may inuwaton. Kaya challenge this morning, be a doer of the word in times of trials. Ano ba tiyan naton, i-aplikar naton, himuon naton sa tion sang kabudlayan. So we will make it fast. So why? So I will give you 5 reasons why we do what the word says. Why? 5 reasons why we do what the word says. Anong word? Amo niya pulong sa Ginoo. Nga ang ginahimo na. Number 1, because we have, ang first get, listen, the condition. Because we have the condition.
Anong kondisyon? Amuning estado sa imo nga kabuhi. Amuni ang tawag na atmosphere. Sa science na, no? Sa imo sitwasyon, o mag-abot sa imo ang trials. Eta mo, ang tao malakot at trials, ang manipayon niya nga gesture, nagagawa. Masupok iya gesture. You see that? Kay nabuglayan siya sa iya Kristohanon nga ba? Kabuhi. So, amen? Amen. Trials. May trials sa ato niya Kristohanon nga pag kabuhi. There is always trials and we cannot escape sa ginatawag trials kung ikaw Kristohanon. The condition. Ano dapat akong kondisyon pamaglabot sa ako ng trials? Hapag sa Bible sa verse number 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear. When trials come, be swift to hear. Pamati ka sa advice ang pulong sa Ginoo. Kung may gina-advise sa imo, kay napudlayan ka, hindi ka patik-ahain mo tagipusoon, but you are willing to hear. Amen. Be swift to hear. So, naparehas pala sa bata na gaagi sa mga kapudlayan, so ginadvisean sa iya nga nanay, nga amo ni imo buhaton kung may kapudlayan, gani hindi din mamati, kay iya ya direksyon, iya gusto, sundon. Gani ang kapudlayan nga eksperyensya sa iya nga mga ginikanan na ginadvise niya sa iya amo ni himuon, wala na din pamatian, nagpudlay iya nga pangabuhi. Right. You see that? Ang balagsang iya nga eskwela kamayo, hindi kid, may direksyon sa nga iya. Kaya kung di ka mag-eskwela mayo, amo ni matabo sa imo, natabo sa akon, matabo rin sa imo. Mapudlayan ka sa imo nga pagkabuhi, hindi kid mamati. Maskin kan nag-abot ang trials. You see that? That's why kung may problema, kita be swift to hear. And then be slow to speak. Ang panaw, slow to speak. Yung tawan ka ganit, nang mangkot ka advice, o ano yung himuon, why mo man yapon ginsunod ang advice? May rason ka man yapon, pero may. Ganit kung dayan ka mag-apply sa pulong sa Ginoo. Right. Amen? Hindi mo maghimo, kahit di may kabudlayan mo. Ang positive kung wala kabudlayan, o may kabudlayan, di na mo matapos. You see that? Dapat ang kondisyon ta, kung may trials, be slow to speak, hindi na gayambal, and then be slow to rap. Kung may trials, hindi ka, ano na kaya tawagan nga rap, magpainit sa imo nga platsyagon, or maakig, or mapikon. Right. Tama? Tama. Kaya ang trials, normal na sa kabuhi. Yara, isa na tao nga lipay-lipay. Sa pangudlay, I mean, nang gapangakit, why partamo? Grabe yung mga kaya. Why bugas, why pagkakot. Trials. Yung tawa niya sa kalipo, that's mine. Natuglaan, tanang trials siya kabuhi. Right. Kaya ang trials, nagatakos na isang ato nga pasensya. Tayo sa verse number ano? Amen. Knowing that the trying of your faith worketh patience. Ganun kung may trials, kalma lang. Amen. Amen. Panundo manay, pangita sang advice. Hindi man, pangaki. Kaya kung may trials, sometimes hindi nag-abot ng basol-basol. Ayun ka inaway ang tao kay may kapudlayan. Tapos ang Proverbs chapter 16, verse number 32, the Bible says, mauturan, Proverbs 16, verse number 32, kita natin din, he that is slow to anger is better than the mighty. Kita nyo? Siya nga, hindi tasig mag-akik, mas mayat pa sa mabakod o mapusog. And he that ruleth his spirit, siya nga may control sa iyang espiritu, then he may take it as he sa nag-conquer sa syudad. Nakita na doon? Kung kontrolado mo imo yung spirit when it comes sa ginatawag trials, makita mo ganyan na ma-apply mo pulong sa Ginoo na ton. Your condition in times of trials will help you to receive the Word of God. Amen? Bataan mo kung imo kondisyon, be, na baka ka broken spirit ka, hindi mo na yung mabato ng pulong sa Ginoo. Right. That's why
Kung sa balay ka pa lang, akik-akik ka na tapos ng simba ka, hindi na dapat magulong. Right. You see that? Kinahanglan imo kondisyon plus taron mo gid. I-preparar mo gid imo kondisyon, especially sa adlaw sang Domingo. Amen. Amen. Tapin pa kung may mga problema, Domingo, ma-operate. O wala kay kuya kwarta sa kung ano man. Hindi na mo simba. Hindi ko na muna din ang rason. Hindi mo ito ma-apply. Right. Ay, may trials mo. Tama? Sa verse number 21 ng bali, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. Nang kanila lay apart na ganyan all filthiness, kaya nagakambal ni, nga tatlungon na ton aton kondisyon kung nagapamati kita sa tulong sa Ginoo. That's why maging doer of the word kita because we have the condition. Secondly, because we have the command. Amen? First, the condition. Makitaan niya, conviction naman ikaw mag-gawin ko ko. Ang condition, galain, puro conviction na natin. The command. Naman na ikatuwa. Dapat niya, but the doers of the word. Na paano ko ma-apply? Ano na, understanding the word requires attention. Para makuha mong instruction or ang command, it requires attention. Amo na ang under sa command. Understanding the word requires attention. Amo na una mo nga himuon. Sometimes hindi ka kaintindi. Tama? Dahil wala ka nag-pay attention. Hapon basahon ang book of Nehemiah. Nehemiah chapter 8 verse number 3. Alright, so, tama na. And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday. Grabe nga basahay sa Bible. Wala sila nagatalik magpuli from the morning hasta sa hugtugin. Midday. Nagabasa Bible dre, before the man and the woman those that could understand. Why they understand that? The word of God. And the ears of the people were attentive unto the book of the law. Understanding the word requires attention. Gusto mo maintindihan ang pulong sa Ginoo, pay attention. And then, makita na to na malaki doers of the word, receiving, not only understanding, but receiving the word requires acceptance. Batunon mo kung nasakitan ka man, o kung nahampusan ka man maghimo sa mandok sa Ginoo na to. Ang problema sa aton, hindi natin ma-apply ang word of God, kaya ginapili natin mo. Tama? O ginapili mo, ang pulong na i-apply mo sa imong mabuhi, hindi ka ganyan maging doers. Or hindi ka maging doer of the word. It requires acceptance. Kung ano ang ginapahimo sa pulong sa ino, among ginanghimuon, hindi mag-shortcut. Amen. O ginapaka-focus ka ta anay. Ipulay, focus ako. Dapat sa ilo ko, lain naman ako ng barong. Why ka focus? Ay nakita mo may kabudlayan, hindi mo mabaton nga budlay. Ay makunahan, nakuya karon niya. Hindi ko tayo na focus, lain naman mga focus. Ito wala, hindi effective, pastor. Kapangayuon mo ako nag-advise, makita ko mo sitwasyon, makamba ko hindi effective. Pero aribi nagambalo. Hindi naman ako. Amen? And then obeying the word requires actions or action. Naman niya, be doers of the word. Nag-require ni sa action. Ma'am, bala ka lang na, obedient ka kung nag-himo ka na. Amen? Ang tao nga obedient niya pakita sa aksyon. Kung sa lingon, kung ano ang ginhamba sa pulong sa Ginoo, gina-apply mo sa imo nga kabuhi bilang isa Kristohanon. Amen. Our obedience to the command shows the character of our faith in the Bible. Amen. Ang aton pagsunod sa command sa Ginoo nagapakita kung anong klase sa pagtuo naton sa Biblia. Sometimes we are half-hearted.
Hamong Kristohanon, half-hearted. Mga ba nga half-hearted, dinito nga lang iya nga pagpati. Hindi pastor namin, hindi nga nag-eskwila ka. Okay, namin man nag-eskwila ka, but good success is in the word of God. That man, third, the caution. Dasig na. Ang sa verse number 22, deceiving your own selves. May paandam ang Bible. Pamatik na Kristohanon. Kung nagpamatik ka sa Bible, okay na na. Sa imo. Pero pa sa Bible, kung nagpamatik ka lang, ginainto mo yung mga pagalingon. Right. Ang pala, be doers of the word and not hearers only. May sugpod. Anong ba niya? Deceiving your own selves. Kinadayak mo yung pagalingon. Every Sunday, ara ka sa church, pero wala mo gina-apply yung mga nabatian. Amen? Yes. Not only that, hearers only deceive their own selves, but hearers only degrade their own spirituality. Ang imo nga spiritual life, hindi na matawag na ginapanubo mo. Tanawan natin pala, paano ba, pastor, panubo ng spiritual life? James chapter 2 verse 22, yapon, 1:22 rin yung nabasa. If you go to 22, balya, see thou how your faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Ang perfect na yung nagakampong mo nga pa, tuo. Amen? Do you believe nga ang soul winning kinanglan sa kabuhay isang Kristohanon? Amen. Amen? Amen. You must win souls. You must apply what you believe. Because hearers only degrade their own spirituality. Actually, hindi iya ang pastor ang nagpanubo sa imo. Naway ka nag-grow. Ikaw! Right. Amen? I don't believe na yung pastor mo hindi nagtudok isang hatain ko nga pastor ako gusto. Pastor mo na yamon din nagtudok si mo. Gana ang problema, hindi ka kabalo magpa-mentor. Right. You see that? Hindi ka kabalo magbaton kung ano ang proseso. Ang tanan nga bagay gaagi sa proseso. Amen? Kung may gawa doon ka, may business ka, maagi ka sa munisipyo para sa imo nga proseso. Tama? Ang tanan nga bagay nagaagi sa proseso. Hagang proseso sa pulong sa Ginoo gina-apply. Kaya kung ikaw nagapamati lang kag wala nagatuman, may ara caution ang Bible, may warning. Gina-degrade mo imo nga kaugalingon nga spirituality. Gaturo ka, ang baka sa'yo mo gini ka ng tumuko, naku, baptist, naku, tingin hindi makita sa imo kabuhi. Tama? And then hearers only deliver not their own souls. Wala mo ginabulikan imo nga paglingon. Why mo ginahilway? You see that? Tanawan niyo verse number 21. Wherefore lay apart all filthiness. Ipalayo mo na yung mga kahikuan and superfluity of naughtiness. Sa una kung dayaon ka, hindi mo pagdalon sa Bible quiz. Right. Receive with meekness the engrafted word, the morning word of God, the engrafted word, ang itakod sa imo, ginutang sa imo, ang mga agriculture, no? Gin-engraft sa imo. Imutangan ka, pulo nga, go ye into all the world. Wala ka mayag pa ng suwin eh. Right. Amen? Imutangan ka sa Ginoo and he, ang word niya, ano na ba? Nga, gintawan ka, Jeremiah 3:15, no? Sa pastor, pero wala ka magyapag ka pastor. Tama sa Bible, diyo? Which is able to save your soul. Eh, kung may kabudlayan, ay maging-advise sa imo, hagang pulong nga ginatag sa imo, wala mo ginbaton, wala mo gin-receive with meekness. Kasi dato tubuan ko ni Ibang, kumod pa may rason pa mo, why ka hindi ko rin makitaan sa meekness. The engrafted word, anong nang matabo? Hindi mo ma-deliver, hindi mo ko galing, ano ba yan?
from danger. Amen? Amen. Kung save ka, dapat, ang inimuon mo, iya sa mga save. Eh paano kung save ka, tapos nag-upod ka sa mga tao na hindi save? Nagbisyo sila nag-upod ka. Amen? Tapos may mga nagkalatabong na hindi bayad, nadalaig ka, napatay ka. Tama? Wala ka makahinuway sa imo kong lingon sa danger. Ay, why mo ginbato ng ginlaygay sa imo? Paano magbato? Nimuon mo eh. And then from damnation, mga bisita namon, pamati, basa akong Romans chapter 2, verse number 13. Ang pulong sa Ginoo, amo ni pamaagi sa Ginoo para makilala mo si Kristo nga imo manluluwas. Para makilala mo walang hindi relihiyon ang makapadala sa tao sa ginarian sa Diyos. Hindi relihiyon ang nagadala sa tao sa langit. Ang pagdiri sa Romans chapter 2, verse number 13, mate, 2:13, the Bible says here, now I would not have you ignorant, brethren. Nakita niyo? Natugay ko. Kapalat 2. For not the hearers of the law are just before God. And so, winning ka, subitan ka sa pulong sa Ginoo, kinsiran ka, pero wala ka nagpamatik ba yan? Right. Na matematik, ka lang po ay magituman, niya amo na dapat. But the doers of the law shall be justified. Kita niya? Ang mapawalang sala lang niya, ang mga nagtuman sa kasubuan sa Ginoo. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things na may contained in the law, this having not the law are the law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. So makita na doon, wala kita sa mga kasubuan, hindi kita under sa ginatawag kasubuan, pero may arak kita conscience nga nagakambal sa aton nga amuni ang tama. Ang inang conscience witness sa aton, pamatuod sa aton, na kinanglan naton sa kaluwasan. Amen. Hindi kita maka-excuse ay maabot ang adlaw nga ang Diyos magahukom sa tanan nga mga tinago sa tao. In the day when God shall judge the secrets of man, pagi kay Jesus Christ according to my gospel. Ang gospel nagapaandam gid sa aton nga kita mga makasasala. Ang basang Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Amen. Right. Ikatuwagin ng basang Bible din ang bayad sa sala kamatayon. For the wages of sin is death. And here comes the gospel, ang good news, maskin amo ina ang bayad sa sala. Ang tao magpa-imperno because of sin. Right. Ang tao pa-lake of fire because of sin. Right. Ang basang Diyos, pagi kay Apostol Pablo sa Romans chapter 5 verse number 8, but God commended His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Nga miskat ikaw makasasala, makadto ka sa impyerno, si Kristo napatay para sa imo. Para ano? Para biyaran imo nga sala. Ephesians 1:7. Gintupos siya nga sa iya nga balaan nga dugo. You see that? Ang bayad sa imo kaluwasan, dugo ni Kristo, hindi reliyon mo. Right. Ano ang banal ni Jesus Christ sa isang religyoso nga tao, Nicodemus, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ginpadala si Jesus Christ para ikaw nga makasasala, magtungo sa iya, para hindi ka magpa-imperno, hindi ka magpawala, mawala, habang may kabuhi ka nga wala sa katapusan. Gani ang Bible naghatag sa itong salvation, hindi na sa mga believer, kundi sa mga wala pa relasyon sa Diyos. In the Bible, before their destruction,
Kamate. In the Bible, before destruction, there is caution. May paandam bilang Ginoo antes ang tao makaangkon sa destruction. Ika-4, amen. The consideration. Sa verse number 22 to 23. James chapter 1. Si James, ano nang nagawa? James chapter 1. Verse number 22. Ama sa may bold rin. But be doers of the word. So, direta may masugod sa ano? Sa 23, I should say. Ano ba sa 23? For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in the glass. Doon ka, ngay ka sa tao nga nagpang-espiyo. Amo ni kung i-consider ta, ano ang Kristokano o ng tao nga wala nagtuman sa pulong sa Ginoo? Habang sa James dire, kaangay ka sa tao nga nagpang-espiyo. Verse number 24. For he beholdeth himself nakita iya ko galinon and goeth his way nagalinsa and straightway forgetteth what manner of man he was. Ano po sila nun? Ano i-consider ta? Ang tao nga wala nagatuman sa pulong sa Ginoo mo niyo, he sees and recognize his situation. Nakita mo imo nga sitwasyon. Ano nga makita sa imo sitwasyon? Areyo pulong sa Ginoo. Nga isa ikaw ka makasasala. Kung Kristohanon ka, nga imo kabuhi wala mo ginachakto. Amo niyo ang espiyo. Amen. Kaya hindi kayo masakitan kung ang balang nga disobedient ka, na nag-rebelde ka. Kung hindi pupod, pero amo na yung magpakilala sa imo, why ka ginimay mo? Kahit daw espiyo na eh. Amo na yung espiyo sa natong talag. Ang makita mo kung sino ka, kag ma-recognize mo kung ano ka. He sees and recognize, says his situation. Pero masubok, ama sa Bible, he straightway remember not his situation. Dasig yan ang malintan. Right. Tama? Tama. Pag pang-espiyo ka, kita mo, uy, damo sa tungkod ko. Right. Kaya kayo mo yung hindi kurang ko. Hindi ko magkaon ng chorizo. Pero kung bilbao, sige na, okay. Isa mo. Hindi ko ano yung mga ganito, oy, may ano ako nga, may kung akong gawin. May ilang daan, design na yan. Ado amo na ang tao nga, wala nagatuman sa pulong sa Ginoo. Kita mo sa la mo, hindi mo batunon, hindi mo kwaon. Right. Ito ka ngayon isang espiyo. And then naman sa Bible, he straightway remember not his situation. Nalimtan niya lang. Nga may mga higkok pag naiyatsura. Hello! Pamate, hindi ta mag-grow sa itong Christian life kung ang growth sa iba nga mga Kristoano na itong ginatulog. Right. Amen? Hindi na sila yung kalapuwa sa kong pastor. Tanawain mo growth. Tanawain mo growth. Yes, amen. Ang ibot ka lang bala. You see that? Yes. Amo na ba lang ang bako wala pero may sa Kristoano. Kung Christian ka, learn. Amen? Amen. Improve. Ay kung hindi mo na pag-imondo, pag-iyas ka na ng mag-espiyo, pakita mo yung sitwasyon na lipat ka. Amen? Luke chapter 6 verse 47. Di ba, malas na lang ako mga bisita. Malas na lang ko. Para makapulit. Hindi ka mo yan. Kaya lain na matsura ko. Nakita ko, kaginagas-smile ko sa mundo. Ano na dito? Amen! Luke chapter 6 verse number 47. Ang abasang Bible, mauturan sa Luke chapter 6 verse number 47, in Jesus Christ in Nagambal, the Bible says here, Luke 6:47, whoso cometh to me and heareth my saying and doeth them, I will show to whom he is like. Ang kung sino nagpalapit sa akon, kita niyo? Kaya nakapatid sa akon ng mga ginhambal o rapon mga pulong na nagigimok sa akon di pangambal, kabala ipakita ko sa ila kung sino sila kaangay. He is like a man which built an house. And dig-dig, doangay sa isang tao nga nagpatindog sa balay. Ang nagkukot sa madalong and laid the foundation on the rock. Ang ibutan niya ang pundasyon sa niya balay sa bato. Ang nag-abot ang baha, hanggang stream. Nakita niyo, the stream built vehemently upon the house.
Ang naibok iya balay sa baga. Kita nyo? Sa tubig sa stream. Ang balay dyan, and would not shake it, for it was founded apang darap. Apang hindi mationg. Amen? Amen? Ako na lang baan ka ng mga taga-uyakan na uyakan kita. Sa hines, to kaya ang aligasyon to, lapit sila balay mo. Kasi magbaka, kung di pag-on ang pundasyon, matumbali man. Yung mas ba yung bolo? Nakita na ton? Ang tao nga nagapamati, pamati mo, sa pulong sa Diyos, kaya na hindi na nagapamati, nagatuman, kaangay sa tao nga nagpatindog sa niya balay sa bato. Na maskin ano kabuglay ang trials, hindi mationg. Pero ang wala nagapamati, Aryo, verse 49, but he that heareth and doeth it not, is like a man without a foundation built an house upon the earth. Kita niya? Sa kalibutan niya kabuhi. Against which his stream did beat vehemently, and immediately it fell. Natumba na yun, ang iyang balay. And ruined the house was great. Kita niya? So, in application, nagkakambal man yung diin, atong ginabutang, atong pundasyon. Kung kay Kristo pundasyon mo, may kabuglayan, natuman ka dyan kung saya, hindi ka mationg. You see that? Ang pagpapamaayo sa pagsunod. Kapalo ka mo na? Isa na, ano, tanang overwhelmed ka sa term yung magpadayon lang, okay na hindi. Magpadayon, sunod. Ano ka ni kang tatras ito, bay nga, yung hindi ka ito na? Magsalig ka magtuman. Gusto na ito magsalig, pero mudlayan kita magtuman. Walang pagpapamayo dyan. The consideration. Last! Amen! The consequence. Ano ako mimuon? Or ano ang matabok sa akon, pastor, na magsunod ko? Sa verse number 25. Gusto mo may happy ending na buhay mo? Hindi may happy ending na mo, kabuhay mo. Kung kabuhay niya mo, hindi man. Amen? Verse 25. Basahin na to. But whoso looketh into the perfect law of liberty, ang law of liberty, amo ni ang pulong sa Diyos. Nagahatag sa kahinuwayan sa aton liberty. Ang nagapadayon, therein, and being not forgetful hearer. Hindi na sa nagapadayon, no? Ano ba sa Bible? But a doer of the word. Kung ano ginapahimo sa aton sa pulong sa linaw, ginahimo na to. Amen? Habang sa Bible, diyo, ang balyaw, verse number 25, this man shall be blessed and his deed. Wow! Amen! Amapit ka mo. Damo ko sa Lord, i-bless ko. May successful ko. Makita ko sa mga parintay ko yan na nag-excel ko. Pero, kawayon, palagatuman, rebuild it. Di paano i-bless na? Amen? Pero ang blessing na direct, na makita na to, nagkakambali sa talipay. Malipay yun kasi imo nga ginabuhat kay, nagatuman ka mo. Amen? Kung mag-preaching, hindi ka masangitan. Hindi ka tuman ka mo, hindi ka masandaw. Hindi ka masandag. Kung may advice sa imo, hindi ka masandag. Nag-improve ka mo, hindi gusto mo magtuman. Pero kung wala nagatuman ka na, hindi nag-bless in His day. Amo na ikaw? Ama ni Pastor, mang-invite kami, wala ka nang invite. Hindi makita nung iba niya nag-invite. Malang mo nga na-imoy mo on. Yay! Nakuha siya na lang. Hindi ka mag-bless sa imo again. Imo, tiglo ka mag-bless sa iyang again. Tiglo ka malipay sa iyang again. Obra. Amen. Nasa na nga verse doon ang pangatikan. Joshua 1:8. Ginadali-dali ko. Ginadali ko man, pero mabitin na karoon taga-konsepsyon. Layo pa yung ginarinan mo. Kapag man pa konsepsyon, sa nila katulad sa lakunaw para magsimba. Tapos malihan mo sa 5 minutes. Di mabitin ni San. Chapter 1, verse number 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night,
that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kita niyong word? Tanawan niyo ba sa verse number 8? Hambang niya diriyo. Thou shalt make thy way prosperous. Paano naging prosperous siya way? Kaya again, observe niya ang mga butang according to all that is written therein. And then, thou shalt have good success. You know what, mga Kristohanon? Ang consequences or ang consequence sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, alipay. Inay. Alipay, kinaya. Una, mamuglayan ka kayo hindi ka pala kang pante or hindi ka komportable, I should say. Pero kung tumanon mo, ang resulta ginaya, alipay. Amen. The Word of God is not just for listening. It is for doing what we hear. Amen. It is for doing what we hear. Doing and obeying what we hear is the true evidence of faith. Ang unang ebidensya sa pagtuo. Pero hindi mo ni matuman, mauturan ang mga bisita namon kung wala ka pa relasyon kay Jesus Christ. Matuman mo lang isa kung batunon mo siya bilang imo personal at dugtong nga manluluwas. Amatin ng mga bisita, si Kristo napatay para sa inyo. Inugong kag napanaw para magpalangit imo nga kalag. Amen. Abay sa mga aga, nakapulig ni sa aton. Amen. Pamati ka mo, may bago, last na lang. Pamati, hearing is the beginning, but doing is the proof of our faith. Ang pagpamati, yung pagsugod na sa imo pagka Kristohanon. Pero ang pagtuman niya muna na ang ebidensya nga ikaw tumuluo, gid. Nga ikaw may pagtuo, gid. Amen. I hope may na-learn ka mo tulad nga. Aga, magapanguyo kita. Balaan, kag langit doon nga Diyos, langit doon nga Amay. Salamat Lord, sa imo kaayo, sa tutong sa among kabuhi, Ginoo. Nga kung sa diin, Ginoo, may maging gamit ka nga tao nga makabati kami sa imo nga pulong. Salamat sa conviction sa Holy Spirit, Ginoo. Nga kami, Ginoo, nagsunod. Pagsubong, Ginoo, nakaangkon sa kaluwasan kag pangalagat sa imo. Buligi kami, Ginoo, nga tumanon ang imo nga pulong. Nga kabudlayan, Lord, nga nagahender, nga mga kabudlayan, na gusto magpauntat, Ginoo, sa amon sa pagsunod sa imo, Diyos. Ang imo pulong nag-remind sa amon, Ginoo, sa mga aga, na bisan ano pagkabudlay, Ginoo, Kristohanon nga pagkabuhi, na bisan ano pag Ginoo nga trials matabo sa mga kabuhi, Ginoo. Ang konklusyon gyapon, Ginoo, magsunod kami. Gani buligi ang tagatag sa nga ari diri na magsunod o Dios sa inyo. Kung may ari diri wala pa nakabaton kay Kristo Jesus nga bugtong nga manluluwas kabay sa mga aga, buksan niya iya tani pusoon kaniyang mahal Ginoo. Ari apon nga kabuhi sa mga aga ginabaton ko si Kristo Jesus nga akong personal pagbugtong nga manluluwas. Sunod ka sa akong tagipusoon. At kung mapatay ako, nagatuo ako, natito ako sa aming mo ginharian. Mukot ikaw napatay, ginlubong kag nabanhaw para sa akong kaliwasan. Kung munain mo pangamuyo, ang hambal sa Bible, sa itong 1:12, nangin anak ka sa Diyos. Ang hambal sa Bible, magpalangit ka. John 14:6. Nang imo pala, magpalangit kay si Jesus Christ, ang imo madala. Nanay kung ikaw subong aga, tumuluo na dugay na tumuluo pagangpulong sa Dios na pag-istorya sa imo. Kamusta ang imo pagsunod sa Dios? Kamusta ang atong Kristohanon nga pag-uwi? Kung ang Dios ng istorya sa imo tagipusoon, nya may kam, pagyambal sa pulong sa Ginoo. Diri sa altar bukas. Pagyambal sa Ginoo, Lord, I want to follow you. Gusto kong Ginoo magsunod. There is trial sa pagkabuhi, may mga ugnayan, matabo sa imo kabuhi. Pero pamangkot ko Kristohanon, magasunod ka ihan sa Ginoo. Magatuman ka pa ihan sa iya o may kabuglayan. Ang gumiharap sa ato nga kabuglayan, magtuman sa Dios. Wayo bang iputang sa Dios ang kabuglayan. Dili sa altar, magyambal sa iya, Lord, buniti ko nga
Yung may kam, ang altar bas, ang altar ang nagapatimaan, niya kita tumulupin. Ang altar nagpakilala na dapat mag-humble down kita sa atong Pinoon. Na nagpanapit ka, ay ipangangulog sa Diyos, Lord, I want to be obedient. I want to be a doer and not a hearer. Wala na Diyos kay langit mo nga, my Lord, madamang salamat sa mga ayaw ko po. Salamat, Lord, sa ikaw ang Diyos. Malaw sa amang din sa puso ko kagako. Salamat sa kalwasan. Dahil din sinulundon kami ng Kristuhan sa luwag. Hindi mo ginano. Pugyan ng tanan sa imo ito. Uligi kami sa pagulayan, uligi kami na epektibong tumulong. In Jesus' name. Amen. So, amen. So,